Nagsisimula ang kwento sa isang maganda at maunlad na kaharian. Ang reyna ng lupain ay nanganak ng isang anak na babae, isang batang napakaputi at napakaganda kaya pinangalanan niya itong Snow White. Habang lumalaki si Snow White, nakikita ng lahat na siya ay hindi lamang maganda kundi may mabuting puso at inosenteng kasingkinang ng liwanag. Ngunit ang kaligayahan ay hindi panghabang buhay. Makalipas ang ilang taon, namatay ang reyna, iniwang wasak ang puso ng hari at puno ng dalamhati. Sa sandaling ito ng kalungkutan, biglang sinalakay ng isang misteryosong Dark Army ang kaharian. Pinangunahan ng hari ang kanyang mga mandirigma at natalo nila ang hukbo. The Dark Army was defeated. Sa mga bihag, natagpuan nila ang isang babaeng pambihira ang gandang taglay. Ang kanyang pangalan ay Ravenna. Nabighani ang hari sa kanyang alindog at walang pag-aalinlangan, pinakasalan niya ito kinabukasan. Ngunit ang kasal na ito ay isang patibong lamang. Sa gabi ng kanilang kasal, ipinakita ni Ravenna ang kanyang tunay na katauhan. Pinatay niya ang hari. Pagkatapos ay binuksan niya ang tarangkahan upang papasukin ang kanyang tunay na hukbo na pinangungunahan ng kapatid niyang si Finn. Nagkagulo ang buong palasyo. Nakatakas ang tapat na general ng hari na si Duke Hammond, kasama ang kanyang anak na si William at ilang sundalo. Pinatay ng mga sundalo ni Ravenna ang lahat at ang munting prinsesa na si Snow White ay itinapon sa isang tore upang ikulong. Pagkatapos nito, nabunyag na ang Dark Army na umatake sa kaharian ay pag-aari pala ni Ravenna mula pa sa simula. Inakit lamang niya ang hari para maangkin ang trono. Si Ravenna ay hindi pangkaraniwang babae. Isa siyang mangkukulam na namumuno gamit ang dark magic. Ang pinakamahalaga niyang pag-aari ay isang mahiwagang salamin. Araw-araw tinatanong niya ito ng parehong katanungan, salamin-salamin, sino ang pinakamaganda sa kanilang lahat? At palaging iisa ang sagot ng salamin, si Ravenna ang pinakamaganda sa lahat. Ngunit ang ganda ni Ravenna ay hindi natural. Upang manatiling bata, sinisipsip niya ang lakas ng buhay ng magagandang dalagang kanyang biktima, iniiwan silang kulubot at payat, habang siya naman ay nananatiling bata at sariwa. Ngunit sa ilalim ng kanyang malupit na pamumuno, unti-unting nalalanta ang kaharian, naging tigang ang mga bukirin, nagugutom ang mga tao, at ang pag-asa ay natabunan ng dilim. Lumipas ang maraming taon at si Snow White ay naging ganap na dalaga. Sa araw na ito, muling humarap si Ravenna sa kanyang salamin at tinanong ito. Mirror, mirror, on the wall, who is fairest of them all? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang inaasahan niyang sagot ang kanyang natanggap. Sinabi ng salamin, hindi ka na ang pinakamaganda. Si Snow White na ngayon ang pinakamaganda sa kanilang lahat, at ang kanyang puso ay dalisay. Kapag kinuha mo ang kanyang puso, mabubuhay ka magpakailanman. Hindi mo na kailanman kakailanganing kumuha ng kaluluwa ng ibang mga babae para manatiling maganda. Nagalit at natakot si Ravenna sa narinig. Agad niyang inutusan ng kanyang kapatid na si Finn na kunin si Snow White. Finn! Bring me the king's daughter. Samantala, sa loob ng tore, napansin ni Snow White ang 2 ibong umiikot sa paligid niya. Ang mga ibong ito ay tila mga mensahero at inagaw ang atensyon niya patungo sa isang nakatagong luwag na pako sa bato. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala sa kanila, ngunit malinaw na ginagabayan siya. Kinuha ni Snow White ang pako at itinago ito. Nang dumating si Finn para kunin siya, sinaksak niya ito gamit ang pako at sinamantala ang pagkakataon para makatakas. Tumakbo siya palabas ng kastilyo habang hinahabol ng mga sundalo ni Ravenna. Nang mukhang mahuhuli na siya, muli pang nagpakita ang mga ibon at itinuro ang dapat niyang daanan. Sinunod niya ang kanilang gabay at nakalabas siya ng kastilyo. Dinala siya ng mga mahiwagang ibon sa isang kabayong naghihintay. Agad niya itong sinakyan at tumakas habang humahabol ang mga sundalo. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagtakas. Nabaon ang kabayo sa isang latian kaya kailangan niya itong iwan. Dahil wala nang ibang daan, tumakbo siya papasok sa nakakatakot na dark forest.
Ang madilim na kagubatan ay hindi tulad ng karaniwang gubat. Buhay ito sa mga anino at salamangka, sumisipsip sa takot ng sinumang papasok dito. Umuugong at umiikot ang mga puno. Ang hangin ay mabigat at puno ng lason, at ang mga ilusyon ay umaatake sa isip. Habang papalalim ng papalalim si Snow White sa kadiliman, nilulukob siya ng matinding takot hanggang sa siya ay mawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Nang malaman ni Ravina na naglaho si Snow White sa Dark Forest, tumigas ang kanyang ekspresyon. Inamin niya sa kanyang kapatid na si Finn, hindi umaabot doon ang kapangyarihan ko. Kailangan natin ng isang taong mahusay sa kagubatang iyon at kayang ibalik si Snow White ng buhay. Ang tanging tao na tumutugma sa paglalarawang iyon ng Reyna ay isang malungkot at lasenggero na kilala bilang The Huntsman, dahil siya pa lamang ang kauna-unahang tao na nakapasok sa Dark Forest. May asawa siya noon, ngunit ang pagkamatay nito ang tuluyang sumira sa kanya. Upang takasan ang kanyang dalamhati, nalulong siya sa pag-inom at sa mga walang saysay na pakikipag-away. Wala na siyang pakialam kung mabubuhay pa siya o mamamatay. Nang matagpuan siya ni Finn, inalok siya ni Ravenna. Can't you see him having a bath? Ibalik mo sa akin ang babae, at babayaran kita ng ginto. Ngunit tumawa lamang ang huntsman. Wala nang halaga sa kanya ang ginto, at hindi na rin siya natatakot sa kamatayan. Dahil dito nag-alok si Ravenna ng mas mapanuksong pangako. Sinabi niya na kaya niyang ibalik mula sa kamatayan ng asawa ng huntsman, kung may hahatid lamang niya ang babae sa kanya. Dahil sa bulag na pag-asa, pumayag ang huntsman. Hindi niya alam na ang hinahanap niyang babae ay si Snow White mismo, ang prinsesang inakalang pinatay na ni Ravenna noon pa. Pumasok ang huntsman sa Dark Forest kasama sina Finn at ilang sundalo. Hindi nagtagal ay natunton nila si Snow White. Ngunit nang hingin ng huntsman kay Ravenna na tuparin muna ang kasunduan at ibalik ang kanyang asawa, tumawa lang si Finn. Tanga ka ba? Pang-uuyam niya. May dark magic nga ang kapatid ko, pero kahit siya, hindi kayang bumuhay ng patay. Doon lamang napagtanto ng huntsman na naloko siya. Sa tindi ng galit, nilabanan niya ang mga tauhan ni Finn. Nakaligtas si Finn, sugatan ngunit buhay. Nang mawala ang mga sundalo, nagbalak na ang huntsman na iwan si Snow White, ngunit nakiusap ito. Kung dadalhin mo ako sa kastilyo ni Doc Hammond, bibigyan kita ng 100 gintong barya. Nag-atubili ang huntsman. Wala siyang pakialam sa mga kaharian o digmaan, ngunit kailangan niya ang pera para sa kanyang pag-inom. Sa hindi inaasahan, pumayag siya. Sa unang pagkakataon, nagkaroon si Snow White ng kakampi, bagaman hindi pa niya ito lubusang pinagkakatiwalaan. Samantala, malayo roon, natanggap ni Doc Hammond ang balitang buhay pa ang prinsesa. Sa galak, sinabi niya sa kanyang anak na si William na nakatakas si Snow White mula sa kamay ni Ravenna at ngayon ay nasa Dark Forest. Hindi nag-atubili si William, agad siyang naglakbay upang hanapin at protektahan si Snow White. Sa kabilang panig, muling nagtipon si Finn ng mga bagong sundalo para sa panibagong paghahanap. Isa sa kanila, sa ilalim ng pagkukunwari, ay si William mismo, na sumama upang makalapit kay Snow White. Balik sa Dark Forest, magkasamang nagpapatuloy sina Snow White at ang huntsman. Akala nila ay ligtas sila hanggang sa lumindol ang lupa. Isang dambuhalang troll ang sumulpot mula sa kakahuyan, umuungal sa galit. Inatake nito ang huntsman. Humakbang si Snow White palapit. Umamba ang halimaw, ngunit sa halip na umatake, bigla itong natigilan. May nakita ito sa kanya, ang kadalisayan ng kanyang dugo, ang wangis ng isang tunay na maharlika. Sa mababang ungol, huminto ang troll sa pag-atake at naglakad pabalik sa dilim.
Nagpatuloy sina Snow White at ang huntsman sa kanilang mapanganib na paglalakbay patungo sa kastilyo ni Doc Hammond. Hindi alam ang mga panganib na patuloy na sumusunod sa kanila. Sa kanilang paglalakbay, narating nila ang isang maliit na nayon sa tabi ng ilog. Nakakakilabot ang katahimikan ng lugar. Tahanan ito ng mga kababaihan lamang. Sinadya nilang sugatan at sirain ang kanilang sariling mga mukha upang hindi sila maging target ni Ravenna, na sumisipsip ng kabataan mula sa mga magaganda at bata upang mapanatili ang pagiging bata nito. Nakilala nila si Snow White at mainit na tinanggap sila, binigyan pa sila ng masisilungan. Dito lamang napagtanto ng huntsman ang katotohanan. Ang batang pinoprotektahan niya mula pa noong simula ay hindi basta tumatakbong kriminal. Siya si Prinsesa Snow White, ang tunay na tagapagmana ng trono. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Nang gabing iyon, sinalakay ni Finn at ng kanyang mga sundalo ang nayon, determinadong hulihin si Snow White. Sumiklab ang matinding labanan. Buong tapang na lumaban ang huntsman upang protektahan si Snow White. Sa gitna ng kaguluhan, nailigtas niya muli ang dalaga at magkasama silang tumakas sa dilim. Pagod na pagod, sila'y huminto upang magpahinga, ngunit bigla silang inambos ng isang pangkat ng mga duwendeng tulisan. Sa simula, puno ng pagdududa ang mga duwende, ngunit ibinunyag ni Snow White ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kabilang sa kanila ang isang matandang pantas na duwende na maingat na sinusuri si Snow White. Sa wakas, sumang-ayon ito. Sa narinig na iyon, pumayag ang mga duwende na tulungan siya. Dinala sila ng mga duwende sa sagradong lugar, isang nakatagong kagubatan na hindi kayang dungisan ng madilim na mahika ni Ravenna. Ang hangin ay puno ng hiwaga, ang lupa ay buhay sa luntiang halaman, at ang mga diwata ay nagliliparan sa pagitan ng mga puno. Nang gabing iyon, natulog ang mga duwende ng may pag-asa dahil sa pagdating ni Snow White. Pagsapit ng umaga, napansin ni Snow White ang maliliit na ibong sumusunod sa kanya, na para bang ang mismong kagubatan ang gumagabay sa kanya tungo sa kaligtasan. Sa santuaryo, nagising si Snow White sa isang nakamamanghang tanawin. Isang napakagandang puting osa na may 12 sungay ang lumapit sa kanya. Yumuko ang ulo nito, na para bang kinikilala ang kanyang kadalisayan at nararapat na pagiging reyna. Natahimik ang mga duwende sa paghanga. At sa sandaling iyon, ipinangako nila ang kanilang katapatan sa layunin ni Snow White, ngunit muling nabasag ang kanilang kapayapaan. Inatake ni Finn at kanyang mga sundalo ang santuaryo. Nakipaglaban ang mga duwende at si William, na palihim na nakikipaglakbay kasama ng mga tauhan ni Finn. Samantala, hinarap ng huntsman si Finn sa isang huling sagupaan. Pinupukaw ng galit at paghihiganti, tinalo ng huntsman si Finn, tuluyang winakasan ang kanyang buhay. Sa pagkamatay ni Finn, lalo pang humina ang kapangyarihan ni Ravenna, at nabawasan ang kanyang kontrol sa kaharian. Nagpatuloy sina Snow White, ang huntsman, si William, at ang mga duwende, determinado silang makarating sa kastilyo ni Doc Hammond. Sa kanilang paglalakbay, nagkampo sila para magpalipas ng gabi. Kinabukasan, lumapit si William kay Snow White na may ngiti at inialok sa kanya ang isang mansanas. Dahil nagtitiwala siya sa binata at naaalala ang masasaya nilang alaala noong sila'y bata pa, kumagat siya rito. Ngunit lason pala ang mansanas. Bumagsak si Snow White, ang kanyang katawan ay naparalisa ng madilim na mahika. Ang nakakatakot na katotohanan, ang William na ito ay hindi talaga si William, kundi si Ravenna na nagbagong anyo. Yumuko siya kay Snow White, handang kuhain ang kanyang puso. Sa tamang oras, dumating ang totoong William at ang huntsman. Nagmakaawa ang huntsman sa mga duwende na iligtas si Snow White. Kilala ang mga duwende sa kanilang karunungan sa pagpapagaling, ngunit kahit sila ay hindi kayang gamutin ang madilim na sumpa ng dark magic. Pabagal ng pabagal ang paghinga ni Snow White hanggang tuluyang huminto. Ang kanyang malamig at walang buhay na katawan ay dinala ng buong lungkot at paggalang sa kastilyo ni Doc Hammond. Ang huntsman, wasak ang puso, ay muling nalulong sa pag-inom. Kalaunan, tahimik siyang tumayo sa tabi ng katawan ni Snow White, hindi mapigilan ang kanyang dalamhati.
Nanginig ang kanyang tinig habang sinasabi, nang makita-kita, naalala ko ang aking asawa, dahil tulad niya, mayroon kang mabuti at dalisay na puso. Pagkatapos yumuko siya at hinalikan ito. At sa isang himala, ang kanyang dalisay na pag-ibig ay bumasag sa sumpa ni Ravenna. Nagising si Snow White, huminga ng malalim habang bumabalik ang buhay sa kanya. Manghang-mangha ang lahat sa paligid niya. Tumindig si Snow White na tila may bagong lakas. Habang nakapikit ako, wika niya, nakita ko si Ravenna. Alam ko na kung paano siya talunin. Kailangan nating atakihin ang kanyang kastilyo. Ang kanyang mga salita ay nagpukaw sa tapang ng buong hukbo at nangako ang mga ito na sasamahan siya sa labanan. Samantala, sa loob ng kanyang kuta, muling nabawi ni Ravenna ang kanyang kabataan at lakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng buhay mula sa inosenteng mga biktima, habang naghahanda para sa huling paghaharap. Pinangunahan ni Snow White ang kanyang hukbo patungo sa kastilyo ni Ravenna. Ang mga duwende ay pumasok sa pamamagitan ng parehong tagong lagusan na minsang ginamit ni Snow White upang makatakas. Nakipaglaban sila sa mga bantay hanggang marating nila ang tarangkahan. Sa tapang at sakripisyo, nabuksan nila ito na nagbibigay daan sa mga sundalo ni Snow White na sumalakay sa loob. Matindi ang sagupaan. Maraming buhay ang nawala, ngunit sa wakas, lantad na ang daan patungo kay Ravenna. Sa buong determinasyon ay sumulong si Snow White at hinarap si Ravenna sa silid ng mahiwagang salamin. Dumating ang huntsman at si William upang tulungan siya, ngunit napakalakas ng dark magic ni Ravenna. Umiikot ang mga piraso ng itim na enerhiya sa paligid ng silid at naitulak ni Ravenna si Snow White sa sahig. Tila hindi na mapipigilan ang reyna ng kadiliman. Ngunit nang makita ni Snow White na muntik nang mabuwal ang kanyang mga kaibigan na si William at ang huntsman, may nagising sa kanyang kalooban. Not that different, are we? Kumuha siya ng tapang at dinakma ang isang punyal, sabay itinarak ito diretso sa puso ni Ravenna. Napasigaw ang mangkukulam, agad na nawala ang kanyang kagandahan, mabilis na tumanda ang kanyang katawan at unti-unting nalagas hanggang maging alabok. Sa sandaling iyon, nagsimulang maghilom ang kaharian. Muling namulaklak ang mga halaman. Bumalik sa sigla ang mga gubat at ang mga dalagang ninakawan ni Ravenna ng kabataan ay naibalik sa dati. Muling nakahinga ng malaya ang lupain. Kinoronahan si Snow White bilang reyna, ang kanyang dalisay na puso'y nagliliwanag para sa kanyang mga nasasakupan. Ligtas na muli ang kaharian, muling isinilang sa ilalim ng kanyang pamumuno. At ito ang kwento ng Snow White and the Huntsman, isang salaysay ng tapang, sakripisyo, at pusong dalisay na tumalo sa pinakamadilim na mahika.